public trust. With the permission of the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Honors, Respondent. again, Your Honors, I think we have to object to the statements being Dapat made lang. by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Po natin. Wala naman pong exemption po doon. So, sakop po siya. Sako po. Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na Napakasimple lang ho ng tanong. Napakasimple rin ang sagot. Bakit ba nila sinasabi nilang suspicious? Yan nga ho, winidraw ho ng ahensya ng OBP. Yung mga tao ng mga nagtatrabaho sa OBP. Suspicious ba sila? Gusto nyo malaman, di ba, kung may nag-withdraw o wala? Sino ba ang nag-provide? Sino ba ang nag-fund ng pera na yan? Yun ang hanapin nyo, hindi yung ganyan. Ginagawa nyo ng kwento, lalong-lalo na yung bakulaw dyan. Diba? Nilustay daw ni Bibisari 125 million. Hindi nyo nga pwedeng malaman kung saan napunta yung 125 million kasi nga, confidential yun. Sa regular occurrence, ma'am, ito ba ay pangkaraniwan na pangyayari itong 37.5 o iyong malalaking amount na ine-encash? Ang sagot ni Ms. Camposano sa House, Good Government, yes, ma'am. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na! Nabalasa ka tuloy, no? Ang daldal mo kasi, ang dami mong sinasabi. Hindi ka naman witness. Oo, naninira ka pa. O, kilala niyo ba si Saba Queen? Oo. Binaraho. Ni Mamang Keso. Dahil sa kadaldalan. Puro invento, gawang kwento, hindi naman siya ang witness. Siya ang maghihilig, mga ngaw-ngaw, anak ka ng bugi ka. Dapat sa'yo, plaster na ng nguso eh. Para hindi ka makapagsalita ng ganyan. Oo, hindi na kasi kayo kamakaabante, kaya naninira ka na eh. Direktahan paninira na ho yung ginagawa mo. Ale, sa susunod, huwag kang humarap dyan kung walang plaster yung bibig mo, yung nguso mo. Ito, pasadahan natin yung nangyari kanina. Itong ali na ito, masyadong dalahira. Kwento ng kwento, wala naman sa kanya at hindi naman siya yung witness. Ang sabi ho dyan, ang maglalatag ho ay mga witness. Ang tatanungin mga witness, hindi yung para manira kayo. At pasadahan din natin itong mga katalungan dito sa sino ba ito? Yung dalawang land bank manager at branch manager. Alamin natin kung ano yung mga kwento, pero bago yan, andyan po yung join button, pumindot ka na. At sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout sa inyo. Ano ba ang gustong patunayan dito ng mga prosecution? Ano ba ang nilatag dito, lalong-lalo na ang usapin ng kung may winidraw ba o wala? Wala hong pakialam, wala ho kayong pakialam kung may winidraw. Diba? Ang usapin dito, yung pera na yan, gagamitin niya sa confidential fund. Sabi rito, batay sa naging pagdinig ng Kongreso at Senado noong nakaraan, si Gina Acosta ay nagsisilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Ombudsman. So ang papel ho ni Gina Acosta, siya ho ang nag-withdraw. Wala na ho kayong pakialam kung sino at saan gagamitin, kaya nga confidential eh. Di ba? Hindi nyo ba makakuha yung punto na confidential? Lahat ng perang mawi-withdraw? Na kayo ng tipaklong, ano pa yung silbi ng confidential fund na yan? The root word na confidential, hindi nyo kailangang pakialaman at kailangang batikusin at anong tawag doon? Hindi nyo kailangang kalikutin pa yan. Yun lang yun, napakasimple lang. Simple lang ho ang sinasabi dito. Wag ho kayong sisilip-silip dahil confidential yan eh. Ano sinasabi nila? Kailangan natin malaman kung totoo ba nag-withdraw. Wala na ho kayong pakialam kung nag-withdraw. Hindi. Saan dumaan? Hindi. Sa backdoor ba? Sa exit ba? Dito kasi, malalaman dito, mamaya sa gitna ng kabidyohan natin,
Kung nagsasabi ng totoo, itong mga branch manager at itong mga manager na ito. May pabago-bago ho kasi ng istorya dito eh. Alamin natin dito. Honorable Oh, nagkamali na, nagka-error na. Oh, i-remove natin 'yan. Oh, ito ha. Oh. Oh, yan nangyari. Oh, ulitin natin. Pasok natin. Oh, yan. Ay, bakit ayaw? Ano nangyari? Ayaw na magsalita. Oh, wala na ata tayong internet. Ano ba yan? Oh, remove muna natin. Saka natin kukunin. Unang pasada pa lang, wala na. Sira na kagad tayo sa inyo. Pasok natin ito. President, Ayan, Mr. ayan Presiding siya. Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. Ayun naman pala eh. Alam niya naman pala eh. Eh bakit niya pa sinisilip? Yan ay confidential. Mandato para saan? O, intelligence pan yan. Bakit hindi yung makuha? Bakit kailangan yung halungkatin kung ano at kailan winidraw at saan ginamit ang pera? Bakit? Yung sa panggulo nyo ba, sinisilip ba ni Bibi Sara kung saan ginamit ang pera? Di ba? Ano kayo ng tipaklong talaga oh? That a budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan Eh, anong gusto mong palabasin? Kayo nga eh. May nababalitaan kami sa 18 Maris, pinapadalahan kayo daw, di umano. Di ba? O ngayon, sino paniniwala ng taong bayan? Mas pinaniniwalaan pa, sinisiraan nyo. hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent vice president committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 Ayan ka na, magchichismis ka na dyan. Di ba? Kaya ka na strike of the record eh. Pero dapat una pa lang hininto na eh. Hindi ito statement. Ito ay paninira na. Di ba? Meron pa siyang binabasa, yung kanyang script, para makapunto sila dito. Sabi ko nga sa inyo, itong trial na ito, trial by publicity. Trial para siraan si BP Sara. Hindi ito trial kung saan at saan ginamit ang confidential fund. Paninira at paninira ito. Bakit? Saan ba ginamit ang confidential fund? Hindi mo ka pwedeng malaman. Dahil pag nalaman mo, hindi na confidential yan. Tama? So alam na kung saan ginamit yan. Kaya nga maraming nagagawa si BP Sara eh. Pagtulong kung saan-saan. Di ba? Ang mga satellite office niya, yung pagbibigay ng medical assistance, bura assistance, tsaka hospitalization, yun ang hindi nalalaman ng mga unggoy. So, na-strike off the record. Marami ho nagkomento, marami nagalit. Pero anyway, tuloy natin. 5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt
This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of Hanapin nyo yung katotohanan. Hindi yung maggagaw-gaw ka dyan. Ilabas nyo yung testigo nyo, yung witness nyo. Hindi yung magsasalita ka dyan na meron ka ng conclusion na nilustay ni Bibi Sara ang 125 million. Nag-conclude ka natin. Oh, ano sabi rito? Strike nga sa record pero hindi sa balita, hindi sa social media. Yun ang pangit eh. 'Di ba? O kasi nakapagsalita na ito. 'Di ba? Ang hinahanap dito, ebidensya dilimaw. Yung witness nyo, kung ano sasabihin ng witness nyo, yun ang dapat na makikita rito, hindi. Ang dami mong sat-sat dyan. conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. I'm With the permission I of apologize to- the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Respondent. Honors, again, Your Honors, I think we have to object to the statements being Dapat made lang. by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Striking from the record, pero pinabayaan mo, pinagpatuloy mo pa. Optic talaga. Hinahanap dito, ebidensya, testigo, hindi yung magngangaw-ngaw sila dyan. Show the evidence, not to speech. Ipakita nyo yung ebidensya nyo, dilimaw. Ipakita nyo yung ebidensya nyo, hindi yung magsasalita ka dyan para makapuntos, alalahanin nyo. Hindi na kayo makakakuha ng 16 na boto kahit dyan sa senador nyo. Walang makakakuha ng 16 na boto. Yan ang tandaan nyo. Wag lang talagang gagawa ng kwento. Yan ang mahirap pag ginawa na naman nila ng kwento. You may wind up, Honorable De Lima. Buti But nga kindly sa'yo. avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at Yeah. nasabi na. So to allow, Your Honors, again, Ayan ang sinasabi natin eh. Dapat yun hindi na pinagsalita eh. 'Di ba? Kahit na strike of the record, kahit burahin pa ba yan, burahin mo yan sa record, narinig na ho ng taong bayan. Yun ang pangit eh. Pinapabayaan, pinagpapatuloy. Oo, ano na nga tayo? Sinabi na nga, okay, kindly wind up, Mr. De Lima. Pero, Mr. De Lima, mukha kasing Miss De Lima. Congressman De Lima, sabi, kindly wind up. Wind up. Oo, pero nakapagsalita na eh. a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Again, Lima, with all kindly due respect, wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa akin. Wala kaming pakialam, ilabas nyo yung witness nyo. Yun ang hinahanap at gustong marinig ng tao. Pero kung ikaw magsasalita dyan at paninira lang ang babato mo, ay tama na. Tiko mo na yung bibig mo, ay nguso mo, ay bunganga mo, kung ano-ano may tawag dyan. Opening statement because this Yes, is but supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. Kung gusto pala ni Lima, di siya na umupo dyan at siya na nga yung interviewin nyo kung bakit nila inimpeach si Bibi Sara, yan lang pala ang gusto nila eh. Di ba? O kaya, pag kinos-examine ka, baka mga matamimi ka kung saan mo pinagdadampot yung mga witness nyo, yung mga script nyo, kung ano-ano mga yung binabanggit nyo. Ito kasi live via telecast, live. Hanggang saan makakarating ito, nakapuntos na sila ng paninira. I submit to your honors, and so I will wind up. Buti nga. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang Ayan ka na sumisira naman, sa accountability bumalat ka na naman eh.
Tigilan mo na. Oo. Oh, cheese. Ano ba? Tigilan mo na to. Same Kung objection, Your sumusuway Honor. sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people Kung entrusted gusto mo manifesting. Oo, pero ang hinahanap dito, testigo. Di ba? Magmanifesto ka, hindi yung tamang panahon. Di ba? Dapat kumuha ka ng sarili mong oras at hindi na lang dapat nagpatawag ng mga witness kung gusto mo lang palang manira. their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the Dahil prosecution mo, is patawag ready mo yung to witness present nyo. it. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, rito. objection, Your Honor. Honorable Ang De Lima, I would have to sistematikong stop paraan. you. This is out of I would line. have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly May call your ka witness. na. Yun lang. Tama na. Oo, masyado ka madaldal dyan. Mau-mau. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Buti nga sa'yo. Wala kang ibang sinabi dyan. Dapat ipapakilala mo lang sana yung witness mo. Ang dami mong kuda. Ngayon, ito, magkakaroon na ho ng katanungan. Itong ibang senador. Yung senador na mahilig mangulit, na sinabi na nga nung unang witness na ayaw niya magsalita kasi baka lumabag siya sa rules. Lalong-lalo na AMLA ang pinag-uusapan. Pasok Po, natin. yung cheque ay mula po Sa Office of the Vice President. hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? Ulitin natin, ha? It would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir. Maraming You may salamat, proceed when Mr. you're ready. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino? Mula po Itong- sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sa Office of the Vice President nga po. Because it was Ang already... kulit, ha? Sa OBP, downloaded sa OBP. Sino ba nagbigay niyan? Galing yan sa pondo. Alam ka na ba saan galing yan? Sige nga. Pondo yan. Pondo yan papunta sa OBP. Ito, hindi ko lang makuha. Dapat ang kinwestiyon nyo dyan sa 125 million na yan, kung sino nag-aproba ng budget na yan. Yan na kasi ang malaking katanungan eh. Bakit ba nila pinipilit kung saan ginamit? Bakit hindi nila questionin kung sino yung nag-aproba ng budget? O galing ba DBM ito? Kung saan galing ba ito? Doon nila malalaman kung aprobado. Kasi kung aprobado, hindi na kailangan questionin ito. Anak ka naman ng tokwa. Diba? Kayo, alam niyo naman yan, yung kalakaran dyan. Kasi kayo, nakakatanggap din kayo ng pondo. Ang problema lang, isang tao lang ang sinisilip. Bakit yung malaking budget? 450 billion. 450 million. Hindi nyo nasisilip. Yung 125 million, silip sila ng silip, di ba? Pondo yan galing saan? Alamin natin. downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Nakuha mo naman Is that pala correct? eh. Opo. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po. Basta po yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque. Yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung pinagtatakahan niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Sa reporting? Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Makakasagot po niyan ang AMLC po. Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So sakop po siya. Sako po. Okay.
So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na Napakasimple lang ho ng tanong. Napakasimple rin ang sagot. Bakit ba nila sinasabi nilang suspicious? Yan nga ho, winidraw ho ng ahensya ng OBP. Yung mga tao ng mga nagtatrabaho sa OBP. Suspicious ba sila? Para masabing suspicious yung mga ito? Simplihan lang natin Ako ho, nagtatrabaho ko sa OBP. Inutusan ako na i-withdraw ko yung pera. Ibig sabihin, pag sususpesyahan nyo ko na kukunin ko yung pera, hindi ako empleyado ng OBP. Ang galing din nila, no? Gamitin nyo nga yung mga utak nyo. Naturingan pa kayong magagaling at mga abogado pa yung iba dyan. Suspicious at ang ano siya sabi na, suspicious at yung isa, ano raw? prohibit po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, for me, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Lahat po. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000 po. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA. Supposedly po. Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba po yun, Covered di ba? Okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, yun kaklawin na ko. nga Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, personal Unusual lang. po ang nasabi ko po. Unusual pala yun. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi nga suspicious Kasi legit yung transaction. Hindi nyo ba makuha? Diba? Ang nag-withdraw kasi dyan, mga tauhan mismo ni Bibi Sara. Kaya, hindi sa suspicious. Ang suspicious dyan, yung hindi tauhan na mag-withdraw. Nakuha nyo ba? Unlawful ba yung sinabing isa? Ulitin nga natin. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung law. Mabuti yan. Tama yung ginawa nyo. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Would be Hindi. Senator Hindi makapuntos Di ba? Isipin nyo mabuti. Kung suspicious yan, ibang tao ang magtatransact yan. Lalabas na fraud yan. Pamameke, kung ano-ano, mayroong mga dokumentong illegal, may falsification, may pirmang peke. Yan yung suspicious. Kaya pwedeng i-report. Pero itong mga to, tauhan ng OBP ng withdraw. Lumalayo na tayo sa usapin Ano ba yung klaro dito? Kailangan ng pondo ng OBP para sa confidential fund. Meron na nga withdraw na nangyayari. Ano ba gusto nyo palabasin? Totoo, meron nag-withdrawhan. Hindi nyo pwedeng malaman kung saan ginamit. Kasi ang mga makukulit na ito, pinalalabas na illegal ang transaction at merong malaking pera na withdraw. Ano kayong pakialam nyo dun? Wala na kayong pakialam kung may withdraw o man hindi. O may withdraw man o hindi. Wala rin kayong pakialam sa confidential ni Bibi Sara. Confidential pa ni Bibi Sara. Nagtataka kami, hindi naman kayo pinapakailaman, pilit na kayo ng pilit ungkatin yung confidential pa na ito. Matagal nang usapin na ito, sinagot na rin ng COA. Diba? Oo, nakita nyo naman, may withdraw. Withdraw, tama. Oo, saan gagamitin? Yun ang hindi nyo pwedeng malaman. Kaya nga confidential, mga unggoy pala ito mga ito Pasok natin.
Judge, and this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person, as I recall. She was then the operations head of Land Bank Shaw and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, The at Honorable Chua may respond. thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was in cash, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala kong maigi, si Miss Abaya ang direktang nakipag-deal kay Miss Acosta, di ba? Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP. Siya In fact, nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Miss Abaya? Kung ganon. Kay Miss Acosta, sorry. Hindi ba si Jean Abaya? Pwede po Yun ang akong sumagot. pagkaintindi ko dun sa House hearing eh. Pwede po akong sumagot. Yes, please. Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch Siya manager. yung? Next in my rank. Oo, yeah. Apo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Miss Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House hearing, si Miss Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't nagkaganon? Your Honor, bali po si Gina Baya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sinong direktang kumakausap sa cash division Okay. staff. So kaya po ako napatawag. Kayo yung direktang nakipag-usap? Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun ba Aware yun? naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino Yan ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi nyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman nun eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos nun, naalala na ninyo. Pwede ko Ano po ba talaga ang naaalala ninyo? Para klaro tayo. Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Yun, Kasi baka ang po, mahirap. baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba Kasi pa nung pong una, story up behind. tinatanong kung nare-recall ninyo, sino ang naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Ang pagkakaalala Kindly ko po, wind up. ang pagkakaalala ko, Honorable sorry po. Ang pagkakaalala Sumasagot ko po, ang sinagot ko po yon na si Yes, Miss yes. Gina ang naglagay at si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash. Uy, hindi ko bag. Yun na ang mahirap. 'Di ba? Kung sino yung naglabas ng cash. Ngayon, kung ang usapin dito ay nag-withdraw, okay, may nag-withdraw. Ang problema, yung sinasabing mapatunayan nila na saan gagamitin, nilustay ba, wala na ho kayong pakialam doon kasi confidential fund yun eh. Ngayon, kung sasabihin nyo at paiba-iba ang istorya dito, dahil meron ho ditong katanungan, ilang bag ba at anong klaseng bag ba yung ginamit, hindi nila masabi. Bank manager ho to Hindi nila ma-distinguish kung ano yung gym bag at duffel bag. Meron tayong duffel bag, kinukonsider mo na gym bag, pero yung dapat na alam nyo yung pagpapaliwanag, tsaka
kung sino ang nagbitbit, dapat alam nyo rin sana kung sino. Saan dumaan? Kasi mayroong mga bagay-bagay na mga ganong katanungan. Tatanong yon, hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi niyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio, naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganon? Yun lang po. Ang Kindly wind up, pagkakaalam, ma'am. ang pagkakaal- Considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka. Tama. Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags. Okay. Outside. Dapat, oo, maliwanag. Kasi kung nandun kayo, andun kayo sa mga bagay-bagay na nangyari at pangyayari, alam nyo kung sino-sino yung naglagay ng pera sa bag. At alam nyo rin kung sino ang naglabas ng bag. Diba? Yun lang naman ang simpleng tanong eh. Mayroon ka bang katunayan na si ganito nga ang naglabas ng pera? Sino-sino ang kasama niya? Kaya bang bitbitin yun yung 125 million? Isipin nyo kung ilan kilo ang 125 million. I-google nyo na sa 1,000 peso bill. Balikan na lang po natin yung transcript doon Sige sa po. lower house. Ayan, maganda yan. Balikan nga yan sa susunod. Ngayon, ito ipapasok ko. Hindi ata ito napasadahan kanina eh. Tanong ito ni Sir Tolf. Ito. How are Ayan. government agency accounts being open sa Land Bank? Ano yung proseso po? Pakiulit po, sir. Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa Land Bank? Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa Land Bank. Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open ng account? Sino po yung pumunta sa bangko ninyo para i-open yung account ng OVP? Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng Huwag agency. pong alam ko. Dapat sino po talaga. Sigurado dapat kayo. Yung head po ng cash division. Nila. Opo. Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po'y authorized talaga na mag-open ng account on behalf of the OVP? Gaya po na sabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin. I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account? Yung head po ng cash division po ng OVP. And what is her name again? Anong pangalan niya po? Hindi ko na po ma-recall yung head yun po. lang. Yung isa po kasi staff niya po yun, Okay. si Miss Queenie. So pagdating niya po doon sa bangko, meron po siyang sigurado akong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino yung mga signatories, etc. Tama? Pakiulit po ang tanong, Your Honor. Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit? Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall. Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon, open ng account. So, doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito. Wala pong ganong arrangement. Wala. Wala pong ganon. O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the Land Bank. Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba? No, sino yung taong nagsasabi sa Land Bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc. etc. There has to be one person. As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino po yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa Land Bank na, hey, Land Bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yun?
Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik or Tonyo po. Sina Tsaka po ASEC. sila po kasi yung officers po ng So did they OVP. go personally sa land bank or through telephone lamang? Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written communication So po how sa did you amin. know na sila talaga yun nasa written communication? Nag-represent po sila ng mga IDs nila. Doon po sa pagkakaalala So ko po. they went to land bank personally Yes. and then they presented documents to prove that they are that person. Opo. And Kasi, then Go ahead. sorry po, pwede pong Go mag-butt ahead, in. ma'am. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan ng dokumento, meron na rin pong photocopy ng mga IDs po nila. Hindi Thank you. suspicious, di ba? Walang suspicious. Oo. OBP pa rin na nag-withdraw. Mga staff ng OBP. Yun lang naman problema nyo. Gusto nyo malaman, di ba? Kung may nag-withdraw o wala. Sino ba ang nag-provide? Sino ba ang nag-fund ng pera na yan? Yun ang hanapin nyo. Hindi yung ganyan. Ginagawa nyo ng kwento. Lalong-lalo na yung bakulaw dyan. Di ba? Nilustay daw ni Bibisari 125 million. Hindi nyo nga pwedeng malaman kung saan napunta yung 125 million kasi nga, confidential yon. Mga unggoy. Simpleng tanong, simpleng sagot dapat. Simplihan lang natin. Lahat kasi ng yan ay paninira lang ng mga dorobo. Diba? Wala kayong makukuwang tamang sagot dyan kasi, wala naman hong pandodorobo eh. Totoo, may withdraw. Bakit? Siyempre, pondo ho ng OBP yan. Pondo, nakukuha nyo ba? Sino ba ang naglatag at nagbigay ng budget na yan? Tanungin nyo yung OBM. OBM ba? Budget Management. OBM, sorry. Yun ang tanungin nyo. Thank you, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is Isa pa yan. recognized for his round 2 availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you. Yung cheque na winidraw o pinisenta sa inyo December 20, 2022, tama? Ang date? Opo. December 20, At- 2022. Kinuha yung pera on the same day, December 20. Opo. So, kung sabi nyo kanina, unusual yung malaking halaga. Unusual din, o usual ba yun? Yung ganong halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon? Bali nga po, Mabilis ba yun? may prior notice po sila. May prior notice. Kukuha ka na naman ng ibang babato mo eh. 'Di ba? Kaya nga ho, nakapagbigay sila ng malaking budget dahil may prior notice. Ano gusto niyong palabasin dito? Unusual yung withdraw agad-agad? Hindi ho ganun. Ganon ha. Simplihan nyo lang. Supalpal ka ngayon. Unang barangkada pa lang, supalpal ka agad si Kiko. Agency na meron silang magkakaroon po sila ng ganong encashment. So as to 2 days date- before. Opo. So, yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, merong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintay ang 24 hours or to 48 hours na ano po. Di ba? Tuloy. Yes. So, Na but if grace you period. combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check Transaction. and the same day withdrawal, is that usual? So, tingin ko naman po, usual naman po siya. So the only thing unusual is that it is a huge amount, which you've Umihirit ka na naman eh. Gusto niyang palabasin dito kung unusual daw yung withdraw ng OBP. Bakit sa OBP lang kayo nakasingin? Tingnan niyo muna kung ano sasabihin, ha? Maghintay kayo. Ang sasabihin dito, tuloy mo, te. never experienced in your Yes, Your 32 Honor. years. Opo. Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days before kahit hindi pa handa yung cheque, in other words. No? Hindi ko na lang po alam kasi sa 2 side days- nila. Opo. 2 days before, pero posible no, na 2 days before, December 18, 17, hindi pa nahahanda yung cheque, pero ihahanda nila, pininotify na kayo. Opo. Okay. Maraming salamat. Thank you.
Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros, for the final round, for your last two questions, I believe, or no more? Ay, wag na yan. Wala rin magandang tanong yan. Dito tayo, maganda rito. Ulit kay Senator Amy. During my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education. Yes, okay. Ay, ba't lumampas na? Makinig kayo hindi sila makamove on kung unusual ba itong pag-withdraw ng OBP. Kasi nagulat sila, malaki. Hindi na naiisip na yung mga ibang ahensya, mas malaki pa ang mga wini-withdraw. Nagtataka sila, siguro gusto nilang palabasin, gisahin natin ang OBP kasi nag-withdraw ng ganun kalaki. Ganon ang gusto nyo malaman? Hindi ho aamin ito mga ito dahil walang irregularidad na naganap, wala hong suspicious na ganap, at wala hong pandodorobong naganap. Katang-isip nyo lang na mga dorobo kayo dyan, binibintang nyo kay BP Sara para saan? Sirain ang pangalan ng Duterte. Kay BP Sara nyo ibintang. Wala namang ganun. Yung confidential fund na yan, hindi nyo dapat malaman kung saan ginamit. Yan ang pakatandaan nyo. Is recognized for interjection. Thereafter, Senator Judge Villanueva. Thereafter, the Senate President. And thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes. Yes, just clarifying po, Ms. Camposano. You mentioned doon sa House Blue Ribbon, tinitignan ko nga yung transcript, at kanina, nabanggit ninyo na unusual for government agencies, including yung DepEd, na mag-withdraw ng malalaking halagang katulad nito. Pero doon sa Blue Ribbon, sinabi po ninyo na not only private clients but government clients go to your branch. So pinaliwanag po ninyo, tama po? Tapos, nag-testify rin kayo nung tinanong kayo ni Congresswoman Garin, is this a regular occurrence? Ang sabi po ninyo, yes, ma'am. So, ibig sabihin, hindi siya unusual, regular occurrence. Alin Tama. po ba? Kasi later on, sinabi din ninyo, nabasa ko lang sa transcript, not DepEd only, but with all of our clients. Anong tinutukoy po ninyo doon? Kasi nakakalito kung unusual ba ito o regular, katulad na nabanggit ninyo sa House. With all due respect, Your Honor, may I be recognized? What is the pleasure of the Honorable Cho? Depensa! Your Honor, Depensa! I would just like to request for the TSN so that our witness will be confronted with the TSN that is being mentioned by the Honorable Amy Marcos. If she remembers, by the way, Senator Judge Marcos, it's the Senate, it's the House Good Government Committee, Yes, it's not the Blue Ribbon Committee. This is the Good Government Committee of the House. I believe it was in November of 2024, similar to what was mentioned earlier with Ms. Constantino. In her case, I had the hard copy, page 122. On November 26 of 2024. I only have the soft copy of this one. I'm happy to show it. But yun nga, palagay ko November din to magkakasabay yung land bank nun If the witness knows and recalls, she may answer. Naalala po ba ninyo yung pagtanong ni Congresswoman Garin tungkol dito na is this a regular occurrence? At yung biglaan ninyong sagot, yes ma'am. Kung yan po yung sinasabing normal, the Opo. usual lamang po ang pag-withdraw ng malalaking amount sa branch. Yes, ang verbatim po, and is this a regular occurrence, ma'am? Ito ba ay pangkaraniwan na pangyayari, itong 37.5 o iyong malalaking amount na ine-encash? Ang sagot ni Ms. Camposano sa House, Good Government, yes, ma'am. So, ang sabi ni Representative Garin, so pangkaraniwan pala ito. Ayun. Yes, Your Honor. Nais ninyong paliwanag po? Kasi iba ito kesa sa sinabi ninyo kanina. Ang sinasabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Hindi siya unusual sa branch. May both. Ano na? Ano na? Usual. Pero hindi natin makuha yung punto ni ate. Baka siguro, ang malalaking withdrawal ng private sector o government sector ay usual. Usual O baka gusto naman palabasin ng mga iba dyan
Yung sa OBP o sa DepEd, unusual dahil malaki daw ang winidraw at sabay-sabay sunod-sunod. Kung pondo naman ho ng OBP at DepEd yun wala na ho kayong iisipin dun. Wala na ho kayong pakialam dun. Pondo nila yun. Inapruhaban nyo ng budget, withdrawin nila kasi sa kanila yun. Kung isang araw, 2 araw, 3 araw, wala na ho kayong pakialam dun. Hindi nyo budget yun. Yun lang yun. Private and government, nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawal. So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. Kaya nga lang, hihingi kayo ng cash allotment kasi hindi naman Yes. kayo nagtatago ng ganun Yes, Your kadami Honor. sa branch. Tama Opo. po. So Opo. regular po, not unusual. Tama po ba? Not unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education. Nabigla si ate. Kasi during her time, nagulat siya ganun kalaki ang may nag-withdraw ng ganun kalaki. Kaya naging unusual sa kanila. Hindi nyo magigets, hindi nila makukuha yun. Ang punto rin ni ate, nung nandun ako, yun lang yung mga pagkakataon na naging unusual yung withdrawhan ng ganun. So anyway, wala na ho tayong pagtatalo kung may withdraw o wala, kung malaki o hindi. Budget ho yan ng DepEd o OVP, kukunin nila yung natural. Wala na kayong question doon kung unusual or usual. Simplihan lang natin. Kapag ikaw ho ay binigyan ng pera at yung pera na yon ay legit sa'yo, hindi suspicious, hindi galing sa mga plunder, hindi galing sa saan ho at kailan nyo kukunin? Sa susunod na taon, hindi nyo magagamit as pondo yan. Hindi nyo magagamit as confidential fund yan. Yan ho, ikukunin nyo, withdrawin nyo kasi gagamitin nyo yan doon sa mga dapat yung paggamitan ng pera. Wala nang question doon. Tuloy natin. Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po. Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. Thank you, Mr. President. Madam Witness, how long have you been the Land Bank DepEd branch manager? Land Bank DepEd Manager, sir. Nahandun po ako ng May 2022 and hanggang September 2024. So mga 2 years, more or less. 24. Tinanong ko po yan dahil ang kaibahan niyo po doon sa isang bank manager, kayo yung land bank po ng DepEd ay nandun po mismo sa compound ng DepEd. Is that correct? Yes, sir. Kanina po binanggit yung unusual at ano yung usual. Ang sinasabi niyo po bang unusual lamang ay yung DepEd ang nag-withdraw ng cash na ganitong kalaki? Ngunit sa ibang departamento, nakakapag-withdraw sila ng malalaking salapi, kagaya po nung binanggit nyo kanina. Yes, Your Honor. Yun Ito po naman kaya po ay yan. dahil ang DepEd nitong mga taon na binanggit ay nagkaroon ng confidential funds. Is that a correct statement? Hindi ko po alam. Your Hindi nyo po alam. Tama Yes. po, dahil hindi nyo naman inaalam kung saan po ito. No? Ang trabaho nyo lang po ay, nabanggit nyo nga ho kanina, ang DBM ang nagpo-provide ng funding at ang ahensya naman ang nag-o-authorize ng disbursement. Ang trabaho nyo lang po talaga ay to verify and pay the corresponding instrument. Yes, sir. At yun po yung inyong ginawa. Opo. At tingin nyo po walang pagkakamali kayong ginawa, lahat po ay legitimate, lahat po ay proper. Yes, sir. Comparing po doon sa previous administration, bago po nagkaroon ng confidential funds, wala pong ganitong kalaki na wini-withdraw ang Department of Education. Is that correct? During my time, wala po. Kaya po nabanggit nyo na unusual. Yes, sir. Dito po sa payee naman no, ng individual officer as payee, masasabi nyo po ba na usual practice for checks of this nature to be made payable to a designated special disbursing officer who would personally receive the cash? Nagbabago lamang po yung designated officer while the process remained generally the same.
Binabayaran po namin kung sino yung payee po ng cheque. Yun naman Which is pala. a usual matter. Na nagpapalit. Hindi ko po kung nagpapalit-palit sila. Basta't ang ano po namin is kung sino yung payee ng cheque, yun po ang babayaran namin. Kaya nga po, at kung magpalit man ng pangalan, kung sino yung nakasulat. Yes. Last question, when there is a change in the Department of Education Administration or in its authorized officers, yung land bank po ba require updated authorization, specimen signatures, designated contacts and other verification bago nyo po i-process yung transaction? Pagka po nagpalit ang mga authorized signatories po ng isang department, ng isang agency, humihingi po kami ng mga specimen signatures and letter na sila po ang mga authorized nating signatories. At itong requirements nito na-comply bago nyo po nirelease yung salapi. Yes. Maraming salamat. Yun naman pala eh. Wala nang question dito. Kaya nga, ang sigaw ng taong bayan na lang dito, dahil sa nangyari, lalo na kay Mau kanina, ngaw, hindi naman witness, nabara. Ang problema lang dito kay Mamang Quezon, unang attempt, dapat sinaway niya na, pinatigil niya na. Strike off the record, tigil na. Huwag ka na masyado masalita, isalang mo na yung witness mo, dapat ganun. Matigas ang ulo na dilima eh. Di ba? Kailangan dito, yung prosecution, hindi makikisaw-saw. Kasi nga, naglalatag lang sila kung ano yung ebidensya at witnesses nila. Ngayon, hayaan ang taong bayan maghusga dito sa nangyaring ito. Habang tumatagal, nagiging blockbuster sa kasinungalingan itong nagiging circus na trial dito eh. Wala na kayong pakialam kung may withdraw o wala. Wala kayong pakialam dahil yan po ay hindi ninakaw, yan po ay galing ng budget management, DBM, nabigyan ng pondo, withdraw ng tao ni Bibi Sara, hindi naman nag-withdraw ang ibang tao, wala ho kayong pakialam kung saan gagamitin yan pera na yan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, nakakatawa lang ito mga ito eh. Hearing kayo ng hearing, nauubos na ho ang budget, ang pondo ng bayan sa trial nyo na wala naman patutunguhan. Puro sarswela, puro kwentong kutsero, pati mga witness. Yung mga witness nga, ayaw na nga nilang magsalita dahil yung labag sa AMLA rules o AMLAC rules. Yung isa naman, yung unusual, kasi nga, unusual, kasi first time niya sa panahon niya na maka-encounter na ganung kalaki. Dapat tinanong niyo kung saan galing yung pera. Kasi kung hindi ho galing sa DBM yan, hindi naman withdrawin niya ng tao ni Bibi Sara. Yun ang magandang paliwanag yun. Kaya kung umabot sa video natin ito, ako hoy maglalambing. Please like and share ng video natin. At syempre, si Mang Banat, i-subscribe nyo. At, naku, nakatabunan ho yung video natin kanina. Shoutout kay Mama Rosita Nuwas, Cecilia Ben, Maklito, shoutout po sa iyo, Ma'am na Damanusan, Nimita Lagnoda, Nonita Noel, Elisa May, Marciana de la Cruz, Dams, Nelson Gatusang, Juliet Carolina Vlog, shoutout po sa inyo, Malita Desbalyosa, Jebi Vanyo, shoutout po sa inyo, Remedy Teresa, Restituto Dukay, Alexander Canopin, Totong Dion, Rodrigo San Diego, Tomas Perer, Efren Babon, Marjorie De Funtorum, at Estrelita Garcia. Ayan, kumabot ka dyan. Doon sa hindi nabanggit. Damihan niyo po yung pag-comment. Baka ho natatabunan. Hanggang sa muli. Bye-bye!